Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,721 subscribers. Maraming salamat po. Malapit na po tayo sa 9,000 subscribers milestones. Gusto ko po kasama ko po kayong lahat. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Mag-iingat po tayo lagi ngayon dahil nga po meron pong mga bagyo, no? O hindi man po bagyo pero malakas pong ulan dito sa Metro Manila, parte ng Pilipinas. Okay? So pag-usapan po natin ngayon ay yung kay Vice President Sara Duterte. Kahapon po nasaksihan natin ang 6 na oras na pag-iisa ng mga congressmen and women dito kay Vice President Sara Duterte with regards to her budget, no? Kasi nag-request ng budget ng 2 billion at nakikita mo naman sa kanyang OBP website ay kitang-kita mo ang pagsiservisyo ng ating mahal na pangalawang pangulo, sa bansang Pilipinas at sa Diyos, no? Kaya lang hindi natin maintindihan dito sa mga bata ni Speaker Martin Romualdez na walang kapag-asa maging pangulo ng Pilipinas unless otherwise palitan ng sistema ng gobyerno, ay wala po talagang magiging pag-asa yan, no? Mga bataan ni Speaker Romualdez ang nanggisa sa ating mahal na pangalawang pangulo. Okay? Ngayon talagang dinikdik siya pero hindi nila kaya si Vice President Sara Duterte at tama lang na lumaban siya sa mga dating kasamahan at lumaban siya sa mga congressmen and women na ito pati mga senador. Nagkainitan, no? Sina Vice President Sara Duterte at ilang mga miyembro ng House of Committee on Appropriations matapos tanungin ang una tungkol sa 125 million confidential fund noong 2022 kung saan 73 million dito ay may disallowance na Commission on Audit. No, nakakamangha din, no, ang tilabagang pagdepensa ng Congressman ng Davao at Pampanga, no, si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ay tinidepensahan din in a way si Vice President Sara Duterte. Matapos ipresenta ang panukalang 2.03 billion pondo ng Office of the Vice President, OVP, para sa 2025 nitong Martes. Sinabi ni Duterte na I would like to forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer format. I will Okay, sige, ituloy po natin ha. Pasensya na po kayo, medyo Ayan, talaga pong dinikdik, no? Dinikdik si Vice President Sara Duterte ng mga congressmen and women na ito, pero hindi po talaga nila kinaya, no? Talagang hindi nyo ginagalang ang Vice President, ha? Sapat din, hindi rin dapat nagalangin ang mga congressmen and women ni Vice President Sara Duterte, no? Talagang nagkainitan sila, no? Sagot naman ng Committee Senior Vice Chairperson at Marikina City Representative Stella Luz Kimbo na tatakbo bilang mayor ng Marikina City at tingin ko naman ay baka ito matalo diyan sa Marikina City. No? Ang kalaban niya yata dito ang asawa ni Pimentel at isa pang congresswoman, no? Isa pang congresswoman, ang asawa naman ni ni Mayor, no? Mayor Chudoro, no? Yan, kasi magpapalitan sila ng pwesto ng mayor at ni Congresswoman Chudoro at si Kimbo naman ay tatakbo bilang yung asawa ay tatakbo bilang congressman ng Marikina City at tatakbo bilang mayor ito si Kimbo, Stella Luz Kimbo. Nako po, ha? Talaga namang nagkakainitan na at may 17 miyembro ng committee ang nais na magtanong at maaari madagdagan pa ito, sabi, no? Sabi ng Stella Luz Kimbo na congresswoman ng Marikina na ito ay nakinabang din ng mga panahon ng Duterte, no? Dahil nung speaker si Lord Velasco ay talaga namang umaaga pa ito. No? Unang nagtanong si ACT Teachers Party List Franz Castro na tatakbo bilang senador ng Pilipinas, ngunit asahan natin na ito ay matatalo si Franz Castro. Ayaw ng Pilipino ang mga ganito at isa pa ay convicted child abuse, no?
si Franz Castro at inungkat ang 125 million confidential fund na ginastos ng OBP sa loob ng 11 days noong 2022. Nako po, bakit po ganon? No? Bakit po ganon? Talaga. Ewan ko po, no? Hindi po mananalo ito si Franz Castro bilang senador ng Pilipinas. Sinabi ni Castro na batay sa ulat ng COA, ang 125 million confidential fund ay ginastos ng OBP sa pagbili ng impormasyon. No? 14 million pambayad sa reward, 10 million renta at gastos sa safe house, 16 million pagbili ng supplies, 35 million, gamit at pagkain, 40 million, at pambayad sa insentibo, at iba pang gastos kaugnay ng confidential fund operation, 10 million. Naku po, talaga namang karapat-dapat din naman ang mga milyones na ito. Pero kayo, di ba, may mga milyones din na ginagastos ang Congress, no? Ang Senado, ang Congress, at ang yung ASONA, no? Ilang milyon yon, ilang oras lang ginastos yon, di ba? Binanggit din ni Castro na batay sa ulat ng COA ay na-disallow ang 73.287 million sa 125 million confidential fund. Humingi ng kumpirmasyon si Castro kay Duterte. Ngunit sa halip na sagutin ang tanong, inungkat ni Duterte ang issue ng pagka-convict kay Castro kaugnay ng paglalagay sa panganib ng buhay ng mga batang lumad noong 2018. Tama naman po no? Convicted po ito si Castro. No? Bakit po hinahayaan na hindi matanggal dyan sa posisyon na yan? Diba? Alam niyo po ba na yung mga dating, for example, si Tevez, no? Talaga namang dapat matanggal yun. Wala naman siya dito. Talaga namang matanggal dapat yun. Pero ito si Castro, no? Nandyan pa. Bakit po? At ito ay kinukonsider na makakalawang grupo, no? Allegedly, ng mga iba't ibang mga panig ng gobyerno. Pero bakit po nandyan siya? No? Kinumpara naman ni Castro, VP Duterte sa pusit dahil sa pag-iwas nito sa pagsagot sa mga tanong kaugnay ng 125 million confidential fund noong 2022. Naku po, bakit po may mga ganitong salita ang mga congressmen and women, no? Lalo-lalo na si Castro, at ito ay pinapatukuyan niya pa si Vice President Sara Duterte. Hindi po tama yan. Hindi pwede yung tactics na ganyan na parang no, sorry for the pusit, na kapag nasusukol ang pusit, naglalabas ng maitim na tinta, so ayaw natin ng gano'n, Madam Chair. Nako po, bakit ka ganyan magsalita? Franz Castro, convicted naman, Sumagot naman si Kabataan Party List, si Raul, isa pa to, si Raul Manuel, si Raul, isa pa to, si Sir Party List Representative Sir Raul Ruel. Ito po yung sinasabi natin na dinadivert ang usapan sa ating budget hearing. Kung nagagawa po niya yan sa Senado, Madam Chair, dapat hindi natin payagan dito sa Kamara. Bakit? Sino po ba kayo? Anak po ba kayo? Ay nako, sabi naman ni Duterte, kayo lang po ba anak ng Diyos? Sabi naman ni Duterte, ang topic natin dito ay pinasubmit nyo na sa amin. The budget proposal. Tama naman yon. Wherein the budget proposal for 2025 is the item confidential fund. Tama yon. No? Nako po, dapat nga talagang sumagot, lumaban si Vice President Sara Duterte sa mga congressmen and women na ito para sa Diyos at bayan. Binasa ni Kimbo sulat ng komite sa OBP kung saan nakalagay na kasama sa mga tatalakayin ay ang paggamit ng pondo sa tanggapan mula 2019 hanggang 2023. Bakit hindi niyo po yan nagawa? No? Anong unang taon ni Vice President Sara Duterte ay hindi niyo po yan nagawa nung panahon ni Leni Robredo, no? Binay, De Castro, yung mga Vice President dati hindi po, dahil po may mga budget po yan, hindi naman po question yan out of courtesy. Samantala, pinalawanag naman ko Assistant Commissioner Alexander Juliano ng notice of disallowance inilabas kung nakita ng ahensya na mali ang paggasto sa pondo. Ayon sa COA, ang naturang pondo ay disallowed dahil sa kawalan dokumento na isinumite para patunayan na matagumpay na nagamit ang biniling impormasyong pagkabigo na ilagay na naka-accomplish gamit ang biniling impormasyon. Pagbili ng mga lamesa, upuan, desktop computer at printer na hindi malinaw kumpara sa confidential operations at iba pa. Kung may mga gano'n, kasuhan nyo, no? Kasuhan nyo, hindi po yung ganyan na parang sinasabi natin ay natin dun sa natin, di ba? Sa pagdinig na yan. At tila bagang binabastos nyo na si Vice President Sara Duterte, kaya lang hindi siya nagpapauto sa inyo, no? Matalino, abogada, matalino, matapang para sa Diyos at bayan. Kayo po ba?
Ha? Ano po bang mga nagawa nyo sa mga kanya-kanyang distrito? Balikan nyo para ano? Ha? Ano po ba nagawa nyo sa inyong mga kanya-kanyang distrito? Balikan nyo. At ano po bang nagawa nyo sa bansang Pilipinas? Balikan nyo. Ha? Versus sa mga Duterte na maraming nagawa para sa bayan. Okay, hanggang dito na po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.